Isang mapagpalang hapon sa ating lahat mga kapanalig. Today is Saturday, November 4, 2023. At kayo po ay nakikinig sa ating programang Kapanalig Art. Kasama niyo po ang inyong kumpare sa balat ng radyo, Pare Koy. At your service. Ang ganda ng pasok ha. Thank you sir ha. At eto na nga mga kapanalig, sa ngayong Sabado po ay malungkot pa rin po ako dahil ako pa rin po ay mag-isa sa ating booth. Si Ate Camille ay meron pang inaasikaso, kaya naman mga kapanalig, ako po muna ay inyong samahan sa ating programang Kapanalig R. Isang oras lang po ito, alas 3 ng hapon hanggang alas 4 ng hapon. At eto na nga, nako, kung last Saturday po ay hindi po kayo nakapakinig sa ating programa at nakapanood, maaari niyo pong balikan ang ating topic na pananalig at pag-asa sa harap ng kabiguan. At ang guest po natin dyan last Saturday, October 28, 2023, si Sister Josefina L. Montano. Maaari niyo pong panood sa ating YouTube channel, Kapanalig Community. I-search nyo lang po yun mga kapanalig at please support sa ating mga social media accounts, gaya po ng ating Facebook page, Kapanalig Community, at ng ating YouTube channel, Kapanalig Community. Kamusta po ang inyong Sabado? Ay live na live po tayo na panood po mula Luzon, Visayas at Mindanao. Dito po sa ating stasyon Radyo Veritas 846, ang radyo ng simbahan, at napapanood din po tayo sa ating Veritas TV Sky Cable Channel 211. At syempre napapanood din po tayo sa ating YouTube channel dyan sa Veritas PH at Veritas PH live stream. Kaya naman mga kapatid, magandang hapon po, at sana habang kayo po ay nakikinig sa ating programa, nasa mabuti po kayo ngayong kalagayan, at kalimutan po muna ang problema para at least medyo gumaan ang ating mood, medyo gumaan ang ating dinibdibdib, or ang tawag po rito, basta yun. Basta maging masaya po tayo mga kapanalig ngayong hapon. Pero bago po natin umpisahan ang ating programa, samahan niyo po muna ako sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming pagmahal, maraming salamat sa iyong walang kapantay na pagmamahal sa amin. Naway gabayan niyo po ang bawat isa sa amin at gawing instrumento upang maibahagi sa kapwa ang bawat salita mo, at naway patuloy niyong pagpalain ang bawat isa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kapanalig Hour. At eto na nga po, sa pagbabalik po ng ating programa, makikilala po natin ang ating special guest ngayong hapon. At tayo po nagbabalik sa ating programang Kapanalig Art. Kasama niyo pa rin po ang inyong kumpare sa balat ng radyo, Pare Koy, at your service. Ayan, magandang hapon po sa ating mga kapalig na bagong bukas pa lang po ng kanilang TV, ng kanilang radyo, at ng kanilang Facebook account. Kamusta po kayo, no? Pero na akong ikikwento sa inyo mga kapanalig. Kanina po, ginanap po ang ating first Kapanalig Day and first Saturday of the month. Ito po ay ginaganap November 4, first Saturday of the month, November 4, 2023. Ang oras po nito ay alas 9 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga. At ang topic po natin kanina ay pag-alaala sa mga yumao at pangako ni Kristo sa buhay na walang hanggan. Nakasama po natin dyan ang nagbigay ng spiritual talk, si Reverend Father Patrick Santillanes. Maraming salamat po, Father, sa pagbibigay po ng panahon at oras sa ating programang online Kapanalig Day. At syempre, salamat din po sa ating mga kapanalig na nag-attend dito sa station at nagbigay po ng panahon at oras sa ating programa. Thank you po. Salamat po mga kapanalig. Kaya kung kayo po kapanalig ay hindi pa po naka-attend ng ating Kapanalig Day, inaanyayahan ko po kayo next month sa ating Kapanalig Day, at tayo po ay magkita-kita. Meron po tayong mga special na announcement po para mamaya at para sa inyong lahat. At last Saturday naman po, ako po ay nagbigay ng At dumako na po tayo sa ating pag-uusapan ngayong hapon. Ang topic po natin na pagsasabuhay ng kanyang katuruan, alay ko sa mga banal at kay Kristo. Ang ating guest po ngayong hapon, naku po, 38
years ng catechist at chairman po or chairman of Commission of Evangelization ng San Isidro, Labrador Parish. Please welcome Sister Anita Naval. Good afternoon. Hello, good afternoon po. Hello. Hello po. Hello, good afternoon po. Ba't wala? Hello? Hello? Ayo. Ayan, medyo nahihirapan po ata si sister, no? Pero sister, ako po ba ay inyong sister, narinig niyo po ba ako, sister? Apo. Ayan, okay na. Loud and clear naman po. Apo. Okay po. Ayan, magandang hapon, Sister Anita. Kamusta po kayo? Meron po ba kayong gustong batiin bago po mag-umpisa ang ating programa? Gusto kong batiin yung aking mga anak dito, yung mister ko, at yung mga kasamahan ko sa church na kahapon lang ako nakapunta, pero sinabi ko sa kanila na makinig sila. Yung mga kasama ko sa church. Thank you po. Yun lang po. Okay, sister, kayo po ba ay ready na? Hindi naman po ba kayo kinakabahan ngayong hapon? Kinakabahan nga po eh. Sabi ko nga eh. Sabi mo na ako. Sabi. Huwag na pong kabahan, sister, kasi dalawa lang naman tayo nag-uusap ngayon. Opo. Maiba lang ako, sister. Paano ka po ba naging kapanalig member dito sa ating community sa Radio Veritas? Kasi po yung sister ko na si Julie Artos, dati po siyang kapanalig dyan. Tapos, pag 2 years siyang namamatay, bago siya namatay, kinumbins na ako na mag-ano dyan, makisa sa kapanalig. Kaya buhat noon, wala na siya. Ako naman ang nagpatuloy, pero nakita ko na yung mga anak niya, na aking kapatid na namatay, ay nagpapatuloy pa rin sa pagtulong sa atin, sa Caritas. Bali kayo po ay, kayo po ay active naman po na sa inyong parish, sister, no? Opo. Very active. Nakalagay nga po rito sa inyong background or information is 38 years na kayong catechist. Kamusta po ang pagiging catechist po? Ay nako, yun po ang laging nakaano sa sarili ko, sa puso ko. 38 years po akong nagturo sa mga school. 5 school po dito sa barangay, ay sa sako po ng aming parokya. Patuloy ko pong ginagampanan yon, kaya lang dumating yung oras na naoperahan po ako sa puso. Yung mga school, ang tataas, may mga hagdan, hindi ko na po kayang Kaya na po, 5 years na akong hindi nakapagtuturo ngayon, pero sa ibang pamaraan naman po sa aming parokya. Sa ibang paraan po kayo po ay naging aktibo pa rin, no? Opo. Yun po ang pero kahapon lang po kami nakita ni Mons kasi nga nagkasakit po ako kaya galing ko lang sa ospital. Kahapon lang ako napunta sa parish namin. Pero sister, no, nasa iba't ibang school po kayo, nabanggit niyo po kanina, no? Opo. Kamusta po? Iba't ibang? Nasa iba't ibang school din kayo nagtuturo po bilang isang catechist? Opo. Puro public school po yun. Pero yun, kung gusto mo, 2 section bawat araw, gano'n. Pero mga volunteer lang po yan, mga volunteer catechist. Pero hindi po yun maghapon, sister? Hindi po. Hindi Isang naman. oras lang po ang binibigay sa amin ng principal. So kung meron kang 2 section, 2 oras lang naman po yun. Kayo po ay ilang taon naman pong aktibo po sa inyong parish? Ako po, meron na pong 50 years. 60 years, tama po ba? Opo. Matagal na po, Kasi no? nag-start po ako nung malapit sa simbahan, dati mga junior legion, ganyan. Pero nagkasakit po yung aking lalaki, na polio po siya, at lahat po ng extremities niya bagsak talaga. Doon po ako naging malapit sa simbahan. Opo. Talagang May tanong lang ako, sister, no? Kayo po ay matagal na pong aktibo sa simbahan. Paano nga ba maisasabuhay ang katuruan ng mga banal sa ating mga kasamahan sa parokya at sa ating sarili? Kailangan nga
makita sa atin na isinasabuhay natin yung mga nababasa natin na buhay ng mga banal at saka sa pamamagitan ng pagbasa ng Bible. At ako po, talagang ang aking radio ay hindi po nalilipat yan. Puro sa Radio Veritas, nilagyan ko na po ng tape para hindi ko na hinahanap. Malaking bagay po sa akin. Yun po ang mahalaga, sister, no? Ang maging role model din po talaga kasi tayo po ay naglilingkod din sa simbahan. Opo. Sabi nga kailangan talagang nakatapak yung paa mo sa lupa at nakatingala ka sa langit para humingi ng awa sa Panginoon. Amen. Opo, Sister Anita, bilang isang aktibo sa simbahan po, maaari mo po bang maibahagi sa ating mga kapanalig kung ano nga ba ang kahalagahan at katuruan ni Kristo para sa ating mga huwarang Kristiyano? Sa palagay ko yung aktibo, ganun ba? Hindi ko masyadong maano. Paano ba isa sa buhay ba yung pagiging aktibo? Ano po ba? Hindi ko masyadong nag-inig. Yes po, sister. Kailangan unang-una makita sa iyo yung pagiging isang mabuting leader. Pagiging halimbawa ka, hindi naman totally na kailangan yung hindi na pwedeng magkakamali ka. Pero pinakailang makita sa iyo yung talagang huwarang leader ka. At ako nga bilang isang active sa simbahan, sinisikap ko na mapakitunguhan lahat yung mga kasama ko doon. Siyempre, meron din nagtatampo sa iyo, meron nagagano. Pero ang number one ko po na ginagawa, minsan nagtatampo tayo sa pare, yung kakausapin ko, si iba ganun nga sa pare. Sabi ko, huwag ganun. Kasi sila yung ipinadala sa atin ng Panginoon. Iba-iba yung aking mga gawain para sa makita ng aking mga kasamahan. Hindi naman ako perfect, pero sinisikap ko na malaman nila yung tama o ano. Kasi yung pare naman namin, ano siya, nakikipag-coordinate naman. Kung minsan may maririnig ka na di maganda, kailangan sabihan natin na pare yan pinadala ng Panginoon. Hindi naman lahat ng mga pare ay walang kasalanan. Di ba gano'n? Kasi nga ako'y matagal sa evangelization, nakagawian ko na yung para umunlad yung ating parokya, yung aming parokya. Magkaisa yung mga parokyano, kahit na meron din mga hindi mo mapibigyan lahat. At natutuwa naman po ako kahit sinong paring maligay sa amin ay nakakasundo naman ng ako po, wala akong kanong pare. Yun yung mahalaga doon, Sister Anita, no? Yung magiging kasundo mo, yung mga kasamaan mo sa parokya. Opo, talaga. Minsan nagtatampo sila. Sabi ko, walang kung halimbawa mali siya, pahala na Diyos sa kanya. Hindi tayo pwedeng maghusga. At saka isa pang aking ginagawa sa parokya, noon ay inuutusan ako ng pare na mag-organize ng mga samahan at kilusan. So, attend ako ng malalayo pa, kaya ko pa noon. Attend ako sa diocese, ng seminar, para makapagbuo ng ng samahan. Kagaya ng inorganize ko yung CWL, BEC, FREC, vectors and greeters na binibigyan namin every 2 months ng basic orientation seminar. Yun, malaking bagay sa akin. Natuto ako at marami ako nakasalamuhang tao sa pagbibigay ng ganun. At kasi po sa amin, halimbawa gusto mong pumasok sa isang samahan, kukuha ka muna ng basic orientation seminar. Ganun. Tapos, susunod yung PREX. Ganun po yung naging gawain ko sa parokya. Kaya,
naiinip din ako dahil ang dami kong gawa niya ngayon hindi na masyado. Pero ako naman po ay ako po yung pinagkakatiwalaan sa finance po ng aming parokya. Marami kang gawain no, sa inyong parokya, Sister Anita, no? Okay, mga Opo, kapanalig. opo. Opo. Mga kapanalig, mamaya po, mas lalo po natin kikilalanin ang ating special na panauhin sa pagbabalik po yan ng ating programa. At muli po tayo nagbabalik sa ating programang Kapanalig Art. Kasama niyo pa rin po ang inyong kumpare sa balat ng radyo, Pare Koy, at your service. Magandang hapon po sa mga bagong bukas pa lang ng kanilang mga talapihitan sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. At syempre sa mga bagong bukas pa lang po ng kanilang mga TV sa Veritas TV Sky Cable, Channel 211. At bago po natin balikan ang ating special na panauhin, bati po muna tayo sa ating Facebook page, account na Kapanalig Community. Magandang hapon po sa ating mga kapanalig na nakatutok palagi sa ating programa, kay Kapanalig Luz de la Cruz, kay Kapanalig Amor Mantele, kay Enyang Portagana Aviles, magandang hapon. At magandang hapon din po kay Kapanalig Romeo Gabehan, at kay Kapanalig Griselda Javier Ploserpida Makaspa. Kaya magandang hapon po sa inyong lahat. Mga kapanalig, ang pinag-uusapan po natin ngayong hapon na pagsasabuhay ng kanyang katuruan, alay ko sa mga banal at kay Kristo. At ang ating special guest po ngayong hapon, si Sister Anita Naval. Sister Anita. Hello, yes. Ako po ay hindi na active sa ASCA, pero meron akong mga iba pang gawain sa CWL. Hindi rin na ako masyadong nagano dahil hindi ko na nga kaya. Pero, alam mo, Brad, Yes po. sa amin, sa yung civic naman, ako po yung president ng senior citizen dito sa aming barangay na mayroong member na 3,200. Tapos, ako naman po ang treasurer ng samahan ng senior citizen sa Baong Valenzuela. Alliance of Senior Citizen. Madami-dami yan, sister, no? Yun po. At sa San Isidro Parish po, ganun din. Kaya hindi ako active na din sa ibang samahan dahil hindi ko nakakaya. Nakakatulong din naman ako sa pamamagitan ng sa aming barangay. Kumbaga nagbawas din po kayo ng mga loads nyo, sister, bilang ibang miyembro po ng ating ministry sa ating parokya. Sister, may itatanong po ako sa inyo, no? Kayo po ay 38 years ng catechist. Opo. Sa pagiging isang aktibong lingkod po sa ating simbahan at isang katekista, minsan po ba sumagi na sa inyong sarili na tumigil na sa pagtuturo ng mabuting balita? Ay, hindi po. Talagang nalulungkot nga po ako pagka hindi ako nakakapagturo. Ang ginagawa ko po, pag hindi ako nakapagturo at mayroong ibang dahilan, dito po sa chapel namin, tinatawag ko yung mga bata. At yun po ang bala kong ituloy ngayon sa mga bata, ituloy ko yung pagtuturo ng katesismo. Hindi po sumagi sa isip ko dahil malaking bagay po ang natutunan ko sa simbahan. Unang-una, yung nakilala mong mabuti ang Panginoon. Natuto kay dati, hindi man lang po ako marunong hindi ko masyadong maintindihan. Pero ngayon naman, awa na Diyos, sa tulong niya, ay malaking bagay, kagaya na nga ng pag dumating na may malaking problema sa amin, within 3 months. Napakabigat ng problema dumating. Paano kung malayo ako sa Panginoon? Yun po yung nagbibigay lakas sa akin. Kaya hindi ko naisip na humiwalay. Lalo na po talagang hindi ko man po dapat sabihin, bilang katikista, yan po ang pinakamalapit na sa akin puso. Bilang katikista. Parang naiiyak ka ngayon, sister, no? At saka malaking bagay po kasi nga po yung nangyari sa buhay namin ngayon, within 3 months lang,
napakaraming dumating na problema sa amin. Naiiyak ako kasi nandito yung mister ko. May pinatake din po siya. Tapos ako po niya open pati anak ko. Ang dami. Naiiyak ako. Opo. Si Sir Anita, ano po ba yung pinakamalaking pagsubok na nangyari po sa inyong buhay? At masasabi mong hindi ka pinabayaan ng Diyos or ni Lord sa iyong mga laban na hinarap? Unang-una po yung anak ko nung nagkasakit ka ng polio, yung first time pong maging malapit sa simbahan. At pangalawa pong pinakamalaking pagsubok, ito nga dumating sa buhay namin. Pabalik-balik ko ako sa ospital. Tapos yung sister ko nga, natake siya, nasa wheelchair na. Within, August, September, October, yung manugang ko po ay natuklasan na may cancer, stage 4 sa lalamunan. Alam po yan ng mga kasama ko sa bahay. Kaya patuloy na nagdadasal. Ako naman po ay nadala sa ospital ilang beses. Meron pong pumutok na bituka sa akin. Kaya napakabigat po nang nangyari sa akin. Naging buti at nakaligtas ako. Naalala ko pa nga yung mga pare na dumadalaw po sa akin sa parokya. Sabi ko kasi, Father, gusto ko nang mamatay. Hirap na hirap ako. Sabi ng isang paring kaibigan, hanga pa naman ako sa iyo, ba't ganyan ang sinasabi mo? Pag malaki binigay na problema sa iyo, nandiyan ang Panginoon. Magdasal ka ni Ate. Kaya nung nasa hospital po ako, hanggang 5 beses nagro-rosaryo ako dahil hirap na hirap po ako. Siguro kilala niyo yung paring laging dumadaan sa akin. Si Father R.A. po, si Father na nagmamas po siya dyan. Yung mga pare na tumulong sa akin sa pagdadasal, ang buong samahan po, ang parokya, dasal. Kaya napakalaking bagay po ng nagdasal sa ating Panginoon. Ang una pong iniisip ko noon, ano ibabayad ko dito sa hospital. Pero Diyos ko, may dumating na ilang tao na talaga pong binayaran nila lahat sa hospital ko. Ito ko po nakita yung himala ng Panginoon. Labuhay ako. Yung mister ko nandito, medyo hindi ba nakakalakad. Medyo malakas siya ngayon. At yung manugang ko po ay nandun nga sa hospital ngayon, check-up niya. Dahil stage 4 po ang cancer niya. Sabay-sabay po yan, 3 buwan. Kaya napakabigat po ng aking dinadala. Pero hindi ako nawala ng pag-asa. Lagi nandiyan ang Panginoon. Amen. Hindi ako pinabayaan. Hanggang ngayon po, hindi ako nakakalakad masyado. Kahapon nga, sabi ni Monsi sa mga tao sa simbahan, kahapon lang po ako napunta. Huwag niyong kakausapin masyado, sister, mapapagod dyan, sabi raw sa kanila. Ganun po yung natutuwa ako, yung pagpapahalaga ng mga kaparian sa akin. At yung mga pagdarasal nila araw-araw. Talagang ang Diyos ang gumawa ng lahat para makaligtas ako. At yung mga taong tumulong sa amin, lalo na yung sumagot sa aming hospital, hindi ko po kayang paliwanag kung bakit siya nagbigay ng ganun kalaki talaga para pambayad ko sa hospital. Ang pakasakit ang nangyari sa amin within 3 months lang po ang pagsubok. Pero nalampas ako lahat at umaasa po ako na papatuloy na ng Panginoon at tutuloy niya na kami ay magaling na. Hindi pa po ako masyadong nakakalakad dahil nga dun sa lumaki po yung tiyan ko. Tapos hindi ako maisi, hindi madumi. Kasi nga po doon sa atay ko na nabalot ng taba at sa bituka ko na medyo
na butas. Kaya natutuwa ako at hindi ako pinabayaan ng Panginoon. Isang pagpapatunay sinasabi ko. Sana magkamit tayo. Hello? Hello po. Sige po, sister. Ako po yung nakikinig po sa inyo. Oo. At ito nga po yung balak ko pagpatuloy ko yung pagtuturo sa mga bata. Dito na lang sa chapel namin. Hindi na po ako kasi nakakasakay sa jeep na pupunta sa chapel sa church. Pagka Friday po nahandun ako, nahatid na lang po ako. Dito sa chapel na lang po ako nagsisimba. Alam naman po ng aming pura. At nagpapasalamat din po ako sa kada dasal nila. Naging tagumpay lalo. Hanggang Bulacan nga po yung mga kaibigan kong paring mga galing dito. Talagang pinapanalangin nila. Yun yung sarap ng marami kang nagmamahal sa iyo. Yes. Kaya naranasan ko yung pagmamahal ng kapwa. Yun naman ang gusto ng Panginoon. Unawain, mahalin ang kapwa. Kaya yun po yung pinipilit kong magampanan para makapag-serve pa ako sa nalalapit pang buhay. 78 na po ako, mag-79 na ako. Pero gusto ko pa rin mag-serve. Pero sister, no, buti po no, kahit ganyan po yung nararamdaman nyo at sitwasyon nyo, hindi pa rin po kayo nawawalan ng pag-asa na magbigay po ng katuruan po, lalo na po sa ating mga kabataan, no? Opo, yun talaga yung aking gusto dahil pag nakikita ko sayang yung oras ng mga bata. Pero hintayin ko muna, siguro mga 2 weeks pa pwede na akong kaya lang sabi nga ng doktor, bawal bumuhat ng mabigat. Kasi ako, naka-pacemaker po ako din. Haliti na rin. Kaya napakaraming pagsubok yung dumating sa amin. Ay, naku, Diyos ko. Salamat sa Radio Veritas. Maraming salamat. Dahil marami akong natututunan sa inyo. Napakarami. Amen. Lagi po ako nakikinig dyan. Si Pari po. Amen, sister. Sister Anita, maraming salamat po. Opo. Mga kapanalig, mamaya po sa pagbabalik po na ating programa, mas lalo pa po natin kikilalanin si Sister Anita Navan. Kapanalig Hour. At tayo po yung nagbabalik sa ating programang Kapanaligay. Kasama niyo pa rin po ang inyong kumpare sa balat ng Radyo Parikoy at your service at ang ating pinag-uusapan mga kapanalig, pagsasabuhay ng kanyang katuruan, alay ko sa mga banal at kay Kristo. At ang ating special guest po ngayong hapon ay isang certified kapanalig, si Sister Anita Naval. Pero bago po muna natin balikan si Sister Anita, batiin po muna natin ang ating mga kapanalig na nakatutok naman po sa ating Facebook page, DZRV 846. At ito na nga po, magandang hapon po kay Kapanalig Norberto Capule, kay Mariet Boreres, kay Kapanalig Juliet Roque, magandang hapon Tita Yet, at kay Nympha Florin, kay Osang Bantog, at kay Kapanalig Amanda Sagmit. Sabi niya magandang hapon Brother Koy, nanonood si Julie T. Gomez at Donna Batalon Bagumbong from Caloocan. Salamat and God bless. At magandang hapon din po kay Kapanalig Carmelita Gopez Manalo. At dito naman po tayo sa ating text line. Magandang hapon naman po sa numerong 4264. Good PM Brother Koy, Yumol. Ayun si Sister Yumol po. Congratulations Sister Yumol, kayo po ay nanalo po sa ating katanungan last Saturday. At magandang hapon naman po kay Sister Esther Salandanan from Caloocan.
Magandang hapon din po kay Sister Imelda Bondok at kay Kapanalig Pati Mendoza. Sa lahat po ng mga gusto po magpabate, mag-text lamang po kayo sa ating text line 0918-837-4827. At meron po akong katanungan mga kapanalig at i-announce ko po ito next Saturday kung sino naman po makakapag-uwi ng ating sorpresa or ating premyo next Saturday. Ang ating katanungan po kapag binigyan ka ni Lord ng isang hiling, ano ang iyong hihilingin? Ayan. Ulitin ko po mga kapanalig Mari po kayo magbigay po ng inyong sharing. Ayan, kapag binigyan ka ni Lord ng isang hiling, ano ang iyong hihilingin? I-text lamang po sa ating text line 0918-837-4827 0918-837-4827. Ang aking katanungan po ay kapag binigyan ka ni Lord ng isang hiling, ano ang iyong hihilingin? Okay po, at bago po natin bago po tayo magbalik sa ating kapanalig guest ngayong hapon, gusto ko lamang po kayong imbitahan po sa ating mga kapanalig po na hindi pa po nakapag-update ng kanilang pledge of support sa ating foundation po ng Radio Veritas at mag-update po ng inyong annual pledge. Mari po kayong mag-text sa ating text line or sa ating GCash account. Mari po kayong magpadala po sa 0998-588-3660. Ayan po, nasa screen po natin yan. Kung kayo po ay hindi pa po miyembro din po ng ating kapanalig, maaari din po kayong mag-text sa numerong 0998-588-3660. Ang account name po ng ating GCash account, si Ma'am Apple Ann Estrella. Siya po ang ating head department po ng Kapanalig Community. At kung ikaw po ay kapanalig na nakikinig po ngayon ay hindi pa po miyembro ng ating Kapanalig Community, maaari po kayo mag-text sa 0998-588-3660 at i-text lamang po ang Yes Kapanalig full name, postal address, birthday, civil status, parokya, contact numbers at text po sa Smart Network 0998-588-3660 at sa Globe Network naman po 0917-621-1902 0917-621-1902. Magpatalanan po kayo mga kapanalig dahil malapit na po mag-December. Nako, excited na po kami para sa ating mga papremyo din po at sa ating oras-oras panalo. Nako, abangan nyo po yan mga kapanalig. Marami po tayong mga papremyo po para sa inyong lahat. At para naman po sa ating mga kapanalig na magbibigay po ng pledge na 2,000 pesos, kayo po ay makareceive naman po ng Christmas bundles po ang tawag po rito. Kayo po ay makatanggap ng Veritas Navidad at meron po yung kasamang t-shirt. Nasa screen nyo po yan. Mamimili po kayo kung kulay black po ba or color white ang inyong gusto. Yan. Sa ano po yun 2,000 pesos po sa mga magpe-pledge po ng 2,000 pesos. At kung kayo naman po ay magpe-pledge ng 846, kayo naman po ay makatanggap ng t-shirt na Ictus t-shirt po yan. At kung kayo naman ay magbibigay po ng pledge na 1,500, kayo po ay makareceive naman po ng Veritas Navidad. Ito po ay lahat po ay mapupunta po sa ating foundation po sa Radio Veritas Foundation. Meron po akong copy mga kapanalig, may dala po ako ngayong Veritas Navidad. Ayan, ito po siya ito po ang ating Veritas Navidad, bagong edition po yan ngayong 2023, kaya po sana makapag-avail na po kayo dahil malaking tulong po ito sa ating foundation mga kapanalig at para po mas lalo pa pong mapalawak po ang ating mga matutulungan dito sa ating programa at sa station po ng Radyo Veritas. At ito po last announcement po, sa December 4 po magkakaroon po tayo ng Christmas party. Kayo po ay aming inaanyayahan na magtungo po sa ating stasyon dito sa 162 West Avenue Corner, EDSA, Quezon City at maaari din po kayo magpatala po para maging miyembro na po kayo ng ating Kapanalig Community. May potluck po tayo, maaari po kayo magdala ng pagkain at imbitahin po ang inyong mga pamangkin, mga kasamaan sa parokya. Kaya kita-kits po sa December 4 sa ating Kapanalig Day at Christmas Party. At eto na nga po mga kapanalig, madami na akong announcement, no? Kapanalig, balikan na po natin si Sister Anita Naval. Magandang hapon, Sister Anita. Magandang hapon po. Kamusta na, Sister Anita? Alam mo, Sister Anita, no, kanina habang pinapakinggan kita, no, yan ang tagumpay ng pagiging mabait na tao, no? Dahil marami pong tumutulong sa inyo. Yan po yung sukli sa inyo.
ni Lord. Salamat sa Diyos. Pag ano kasi mga kapatid, pag naging mabuting tao ka sa iyong kapwa, kahit hindi ka humingi ng tulong, kusang magbibigay ng tulong ang inyong mga kasamahan. Lalo na sa parokya. Salamat. Opo. Sister, Salamat po. salamat din po sa inyo dahil meron po kayong panigurado po, meron po kayong meron po kayong nabigyan ng inspirasyon sa kabila po ng inyong karamdaman at kalusugan, handa pa rin po kayong magbigay po ng mabuting balita lalo na po sa pagiging isang katekista. Apo. Sister, Salamat, Brad. salamat din po sa inyo, Sister Anita. Pero sister, bago po magtapos po ang ating programa, ano po ang inyong mensahe po sa ating mga kapanalig upang mas lalong mapalago ang kanilang pananampalataya? Siguro yung ating ebanghelyo ngayon ay napakaganda. Yung nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Napakaganda yun. Lalo na sa isang tagapaglingkod sa simbahan. Kinakailangan yun yung gawin natin. Gaya nga ng nasabi ko kanina, nakatapak tayo sa lupa at nakatingala tayo sa langit. Yun lang. At huwag nating kalilimutan magpasalamat sa Diyos. At hindi niya tayo pababayaan. Gaya nga ng nangyari sa amin. Hindi ko alam sapagkat napakalaking problema pero hindi kami pinabayaan. Kaya umasa tayo na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Manalangin lagi tayo at humingi ng awa, patawad sa Kanya. Maraming salamat. Amen. Ayan. Sister Anita, sana po magpatuloy po kayo na maging inspirasyon po sa ating lahat, lalo na po sa iyong mga kasamahan po sa parokya, na sa kabila po ng iyong mga karamdaman, andyan po kayo para patuloy na magsilbi sa ating mga kabataan at sa ating mga kasamahan din po sa parokya. Salamat po. Salamat din po, Sister. Sister, huwag niyo po kalimutan, alagaan din po ang inyong sarili para mas mahaba pa po ang inyong mission po dito sa ating mundo. Oh, thank you. Sana mapunta kayo sa Paris namin. Opo, sisikapin po natin yan, Sister, ha? Thank you po. Opo, Sister Anita, maraming salamat po sa pagbibigay po ng panahon at oras sa ating programa. Meron po ba kayong gustong batiin po bago po magtapos ang ating programa? Gusto ko lang batiin talaga yung mga pare na tumulong, dumalaw at nanalangin sa akin araw-araw. At yung mga kasamahan ko, lalo na yung mga pare na talagang dumalaw talaga doon, pinanalangin ako doon. Lahat yung pare hiningan ko nagdasal para sa akin. Salamat sa inyo mga pare sa ating diocese. Salamat. Ayan. Napakinggan po natin sa linya si Sister Anita Naval at ang pinag-uusapan po natin yung pagsasabuhay ng kanyang katuruan, alay ko sa mga banal at kay Kristo. Sister Anita, maraming salamat po. Thank you, pare ko. Thank you. Bye-bye po. Ingat po. At ayan nga po, isang makabuluhang hapon na naman po ang ating mga pinag-usapan ngayon dito sa ating programa. Nakakatuwa mga kapanalig, no, dahil sa kabila po ng sitwasyon ni Sister Anita, nagagawa niya pa rin po talagang magbigay po ng serbisyo sa kanilang parokya, no? Kasi po kadalasan po minsan tayo po ay napanghihinaan na rin ng loob, pero sana po maging inspirasyon po natin si Sister Anita na kahit anuman po ang mga naramdaman po natin sa ating sarili, handa pa rin po tayong maglingkod sa Diyos at maglingkod po sa ating kapwa. At syempre, wag po nating kalimutan na mahalin at magbigay din po ng respeto sa ating mga kasamahan po, lalo na po sa ating mga kaparokya. At ayun nga po, nakakatuwa, no, kasi meron pa rin po talaga mga kapanalig na patuloy din po tumutulong sa ating foundation na sa kabila po ng hirap ng ating sitwasyon na pinagdaraanan sa buhay, nandito pa rin po kayo, handang tumulong at handang magbigay po ng serbisyo sa ating community dito sa Kapanalig. At sa mga kapanalig po na bagong bukas po lang po ng kanilang mga talapihitan, meron po akong iiwan sa inyong katanungan, no? Mag-text lamang po kayo sa 0918-837-4827 at ang tanong po rito,
Kapag binigyan ka ni Lord ng isang hiling, ano ang iyong hihilingin? Ayan, maaari niyo pong i-text yan sa ating text line 0918-837-4827 at mamimili po kami next Saturday po ng mga kapanalig na may magandang sharing sa ating pagbabahagi or pagbabahagi po. At ito po, basahin ko lang po ito no, from 8950, ang tanging magiging kahilingan ko sa Diyos ay ang pag-ibig na nawa ay tumino o tumimo sa puso ng bawat nilalang dahil dito sumisibol ang kapayapaan, pag-asa at pagbibigay ng sarili sa kapwa-tao. Ayan. Iyan po ay galing kay Kapanalig Arlene B. Katanghal from number 27 Mohon, Malolos, Bulacan. Ay congratulations po sister. Maraming salamat po sa inyong pagbabahagi. Yung iba po magbabahagi, babasahin ko na lang po next Saturday sa ating programang Kapanaligar. At ako po ay magpapaalam na sa ating programa pansamantala at magkita-kita po tayo next Saturday. Kasama na po natin dyan si Ate Camille Mungcal de la Cruz. At gusto ko lang din po pasalamatan ang ating mga kasamahan, ang ating mga Kapanalig coordinators na nag-service kanina sa ating Kapanalig at sa ating mga kasamahan dito sa Veritas, sa PA at sa Tech. Maraming salamat po sa inyo mga Kapanalig sa pagsama po sa ating programang Kapanalig. Ako po yung magpapaalam na at lagi nga pong sasabihin ni Koy Lopez or ni Pare Koy na every gising is a blessing. Sumain niyo po ang katotohanan. Kapanalig Hour. Panalangin kay San Roque. O mapagmahal at makapangyarihang Ama, sa pamamagitan